Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, Kudos Billiards. I am Kuya Al, Billiard Hall business owner here in Puerto Princesa, Palawan. And for today's video, may interviewin tayo na sikat na nagbi-billiard tutorials sa Facebook and sa YouTube. Let's welcome, ito ang ating guest ngayon, si Katumbok Derek Cepilo. Hello mga katumbok, welcome back po. Ang nag-billiard tutorial sa Facebook and sa YouTube na napakarami niyang followers at ang dami nating tututunan mula sa kanya sa kanyang mga tinuturo sa kanyang social media accounts. Maraming salamat sa pagpa-unlock sa akin dito sa Puerto Princesa. Actually, first time namin pumunta dito ni Mrs. Kaya nung nalaman ko na imbitahan niya ako dito, go kagad ako syempre. Wala na tayong dalawang isip. Dito lang naman ako ngayon sa pinakasikat nga na billiard hall dito syempre sa Puerto Princesa. Ang Kudos Entertainment. Lagi ako nagko-comment dito pag nakikita ko yung mga post nila sa Facebook. Sabi ko, niloko ko lang to dati, si Boss Al. Sabi ko, nag-comment ako, ganda dyan ah. Kailan kaya makakapunta dyan? Yun ah. Nabasa, napansin. Ayun, mga ilang buwan niya, nag-message na sa akin. Inigsakto niya naman na dito sa ginaganap ngayon na baragatan na tournament na ginaganap ngayon dito sa Kudos Entertainment. Napakaganda. Napaka-sarap ng mga pinaing pagkain sa amin. Akala ko talaga dito sa Kudos, syempre, bilyaran lang. KTV. Pag umorder ka pa rin ng pagkain, susunod, ang babalikan mo na yung pagkain, hindi na yung bilyaran. Sa sobrang sarap. Yun talaga na naramdaman ko pagpunta ko dito. Kaya ng mga pagkain na sisig, syempre, ordinary lang na ino-order yun eh. Ay, sisig lang yan. Pero yung natikman ko yung sisig dito, grabe. Yung spices pa lang, mapapa-order ka talaga ulit. Yung misis ko naman ang very meticulous sa pagdating sa pagkain. Siya talaga pipili nung kung sino yung i-appoint namin na chef sa cook namin para maging quality yung food na sineserve namin dito. So, yan talaga, dedicated kami sa aming ginagawa. Kaya we want to excel sa lahat, pati sa pagkain, sa bilyaran, at doon sa mga KTV rooms na meron kami. Para maging masaya yung mga customers. Okay. Anong edad kayo na-introduce sa bilyar at bakit kayo nahilig dito? Anong edad? Ako muna, actually, meron na akong, kung napanood niyo yung vlog ko about sa kung paano nagsimula si Katumbok sa bilyar. And actually, nag-start akong magbilyar nung 12 years old lang ako. Ang bilyaran ko lang talaga noon, yung maliit lang. Yung Holland lang yung bola. Doon lang ako, tapos yung ginagamit kong tako noon, ginawa lang ng tatay ko yung parang bamboo stick lang. Ayun, doon ako nagsimula. Tapos nung high school na talaga, syempre, usong-uso yung bilyaran sa school. Pag-awas mo, sa lunch, after ng school. Kahit di na kumain, basta makapag-bilyar. Ganyan kami nung high school. Tapos yun, hanggang magtuloy-tuloy, lumalaban na rin kung saan-saan. Gumaling na rin ako noon. Pero bago ako gumaling, napakadami kong inubos na pera dyan sa bilyar. Oo, naglalakad ako pa uwi. Lagi akong talo, kahit yung mga classmates ko. Kaya tinanim ko sa isip ko yan, maganda din pala to pag gumaling ako. Magugulat sila. Di sila na ngayon ang haharangin ko. Yun ang nga nangyari. Medyo sinapuso ko yung pagbibilyar, kaya yun, masasabi kong gumaling din talaga ako sa bilyar. Yung pagbablog ko naman, kaya ako naging Katumbok, aksidente lang yan. Sabihin ko na, aksidente lang yan. Di naman talaga ako yung sabihin natin na vlogger talaga. Wala naman akong alam dyan sa ganyan. Aksidente. Maraming natuwa nung nag-tutorial lang ako, no? Yung simpleng tutorial lang. Sabi, ayos to ang bilis namin mag-gets, hindi to kagaya nung iba. Na-appreciate ko naman yun. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na lang. So yan, dito na tayo ngayon. Medyo dumami na. 100 plus K na yung followers natin. So yan. So doon ako nagsimula sa bilyar. So, nag-start ako mahilig nung high school ako. Na-introduce ako ng uncle ko sa bilyaran. Mahilig sila manood ng billiard. So, ako rin nakikinood. Then, nag-try ako maglaro nung college. So, nahilig ako na college sa Manila. So, pagbalik ko dito sa Palawan,
napansin kong konti yung mga bilyaran dito. So naisip ko siya na kung magne-negosyo ako, gusto ko magkaroon ng bilyaran. Masaya ako na bilyaran ng sinimulan ko negosyo kasi hilig ko. Alam kong hindi ako magsasawa. So eto, nakita natin na lumalago yung bilyaran, yung negosyo, at may mga ganito na tayong pa-event at may mga pa-guest pa tayo. Ayun. Kailan kayo naman nasimula sa vlogging? Nag-start ako mag-vlog noong pandemic. Bakante yung mga mesa. Ang ginawa ko, winideo ko lang yung iba kong mga laro or yung mga Facebook Live ng Facebook Live, din-download ko tapos in-upload ko sa YouTube. So, doon nagsimula nung pandemic lang talaga dahil sa sobrang dami ng oras, walang masyadong ginagawa. Naisipan ko mag-upload ng mga yung ibang drills, yung mga tako dahil nga maraming oras nung pandemic. Sige, ano ko ba yun sa mga gusto magtayo ng bilyar? Isang advice ko, mapapayo ko sa mga gusto magtayo ng sariling negosyo, ng bilyaran, ganyan. Unang-una, kagaya ng sinabi niya, kaya siya nagsimula sa bilyaran, hilig niya. Ayun ang napaka-importante. Hindi yung nakita mo lang na makapagtayo ng bilyaran dito, walang bilyaran dito wala ka naman masyadong alam, sige-sige ka lang. Yan talaga, pagkahiling mo, alam mo yung patakaran. Ayun muna yung inaalam dyan, kung ano yung mga dapat mong unahin. Unang-una, syempre, yung paglalagyan mo ng pwesto, kailangan sa mataong lugar, kagaya nito, napaka-perfect. Biruin mo, nandyan lang yung SM. Highway lang to. Di ba? Yan, napakaganda niyan. Tsaka syempre, aalamin mo rin kung ano yung magandang gamiting bilyaran, hindi yung basta makabili ka lang ng bilyaran. Ayan ang pinaka-importante sa lahat. Yung paglalaro ang mesa ng mga players mo. For example, ibili ka ng budget meal, syempre, titipid ka, iniisip mo lang, okay lang yan, basta makakapaglaro yung mga yan. Wala, mapapansin mo yung iba, wala pang isang linggo, binenta na. Bakit? Kasi ayaw paglaruan ng mga player. Sasabay ka dun sa uso. So ano ba yung uso? Siyempre, rason, mga maxima. Talagang yan, gagastos ka talaga dyan kung gusto mong kumita. Ayun, may isa mapapayo ko. Tsaka siyempre, kagaya nito, napakagaling ng ginawa niya. Bukod sa bilyaran, meron pa siyang KTV. At yung pagkain, ang pinaka-the best talaga. Kasi yung mga bilyarista, mabilis magutom yan. Doon nga sa mga kilala kong mga billiard hall owner, no? Pansit Canton lang at soft drinks, saka yung mga buns, napakalakas na. Ito pa. Siyempre, may mga, pansin nyo dyan, may mga foreigner mga namunta dito. Magugustuhan nila, makakapamili sila. Bukod sa bilyar, siyempre iba, hindi naman marunong mag-bilyar yung mga yan Sasama lang yan o-order ng pagkain, makikita sa menu. Ayos pala dito. Ang daming pagkain. So, isa yan sa nagdadala sa business ng bilyaran. Siyempre, hindi naman every time na maraming maglalaro dyan. Yung iba dyan nga, umaabot na isang oras, isang game. So, di ba? Oo, kaya iba yung meron kang ibang source bukod sa mesa. May pagkain pa. Ang galing ang naisip niya. Ayan, pinaka-the best. Nasagot niya na lahat nung gusto kong sabihin din. Sa akin, advice ko dyan, yun nga, number one talaga, very passionate ka muna dapat sa gagawin mo. Kasi pag yun ang pinulso mo, kung ano yung passion mo, it's not just more than the money yung ihabulin mo. Kasi hilig mo hindi lahat pera-pera lang Kahit di ka kumita dyan, hindi yung top priority mo Pag basta hilig mo, masaya ka sa ginagawa mo, bonus na lang kung may kita dyan. Isa pa sa advice ko, humanap kayo ng magandang location. Yan ang isa sa number one point, location. Dito naman sa atin, kahit saan ilagay mo ang bilyaran kasi ang mga Pilipino napakahilig sa bilyar. Pero hanapin mo yung perfect location, doon hindi ka magkakamali. So, about na may advice sa mga gusto maging future vloggers? So, paano sila magkakaroon ng good following at saka quality content? Ibigay natin yung tanong na yan Siya, sa kanya dahil siya talaga pinakamas maraming followers. Ako naman kasi, sabihin natin small time vlogger lang naman kasi ako Pero maraming hindi naka-follow sa akin, pero pansin ko maraming nanonood. Kasi nga yung content ko engaging siya. Hindi lang basta makapag-content ka, Kaya yung iba, magbibidyo-video lang ng mga laban ng iba. Yung sa akin syempre, more on tutorial tayo. So, yun, doon ako finalo talaga yung mga tutorial natin, especially for the beginners. Kasi kung mapapansin niyo, wala naman talaga nagtuturo ng bilyar Meron, may bayad.
Diba? Kaya marami nag-follow sa akin. Tsaka yung approach ko kasi sa players, sa mga tinuturoan ko, sabi nila ha, napakadali ko daw intindihin, kumbaga. Yung tinuturo natin, detailed talaga siya. Yung sa madaling salita, kung ano yung tira, yun na kagad. Wala nang pa-arte-arte o paikot-ikot. So, yun naman talaga dapat. So, yun, pag content creator ka, kagaya ko, so, engaging, yung may matututunan. Hindi yung basta makapagawa ka lang ng content. Yun yung mapapayo ko para dumami yung followers mo. Okay? So, eto naman yung payo ko. Hindi pilit yung ginagawa ninyo at masaya kayo sa ginagawa ninyo. Yun, at makagawa kayo ng quality na content. Okay guys, may mga ilang questions tayo na tatanong kay Dedek Katumbok. Ano ang impression mo dito sa aming bilyaran? Napakagandang tanong yan. Siyempre, impression. Siyempre, welcome na welcome si Katumbok. Pinang-una impression ko, nagulat ako. Nandun pala ako sa baba, packet pa lang ako. Ang dami na kagad nakabang sa akin. Hindi ko talaga ina-expect yan. Dito pa sa Palawan, na layo naman ito sa amin, Laguna. Pero mo hanggang Palawan, marami pala nakasuporta sa akin dito. Tsaka, siyempre, yung mga crew, sila boss, si madam, grabe. Wala akong masabi. Napakabait nila. Sobrang welcome talaga kami ni Mrs. Tsaka nagulat ako dun sa mga crowd, yung mga tao dito. Grabe, ang babait. Tsaka ang gagaling pala ng mga players dito, ha? Palibasa, hindi lang sila na-expose. Siyempre, mga kilala lang natin, mga Manila, mga sumesentro sa laban. Pero nakita ko dito, grabe, dahil palang players na mga magagaling dito. Kaya soon, abangan nyo rin yung mga pinost kong video, makikita nyo yung mga magagaling na players dito, pati mga bata. Gulat ako, ang dami parang naglalaro dito, ang gagaling ng mga bata dito. Yan yung mga future champions natin dito sa Kudos. Dito pala lalaro yung mga yan. Kaya nandito na rin ako, iniimbitahan ko kayo dito sa Kudos. Kung nandito kayo sa Palawan, naghahanap kayo ng matatambayan, wala nang iba. Kudos Entertainment, napakaganda ng bilyaran, nakamaxima lahat yung mesa. Syempre, yan yung uso, pwede pa kayo magkantahan. Pinaka gusto ko talaga dito yung pagkain. Ang galing ng chef dito. Grabe, para ka nasa talagang 5-star hotel. Kung sabihin natin, pwede mo ikumpara talaga. Sarap. Ano pa sa tingin mo ang pwede namin ma-improve? Siyempre, ako bilang negosyante ng bilyaran, lagi ako nag-iisip kung paano ko siya ma-improve, paano ko pa siya mapapaganda. Kasi hindi dapat huminto ang isang negosyante sa pag-innovate, sa pagpapaganda, sa pagpa-improve. Kaya ano ang pwede mong mai-advise sa akin? Okay. Actually, hindi naman ako business owner, pero marami akong kilala. Mga naging manager ko rin, mga may-ari ng bilyaran yan. Dito, sa pag-stay ko, actually, 2 araw pa lang ako dito. Tinanong nga kita, meron ka bang winner take all dito? Parang wala, sabi ko. Sabi niya, ay wala nga, kasi hindi ko pa nasusubukan. So, ayan, sa mga merong billiard hall na kagaya nito, kung mapapansin nyo kasi sa amin, kahit probinsya yon, sa Manila din, usong-uso yung winner take all. Kasi may mga araw na hindi mo masasabi, talagang wala talagang naglalaro. May araw na ganyan. So, pwede mong schedule yan ng meron kang winner take all. Yung winner take all, syempre, 16 or 8 players. Ayun, pinakamaganda yon. Magiging regular yon. Kasi pagka naumpisahan mo yun ng umpisa, syempre yung iba, mapapanood yan. Obo, ayos siya, may winner take all pala doon. Yun na, hanggang sa iikot yan ng iikot, magiging regular na yan. Bukod dun sa mga regular players mo, meron ka ring regular players na papasok sa winner take all. Yan. Sa nakikita ko naman kasi dito, maganda. Ibig sabihin, pagdating sa bilyaran, yung mga ginagamit na bola, yung tapete, hindi tinipid. Ayan ang pinaka-importante. Siyempre, yung mga players, masisela niyan, mga arte yung iba dyan. Sabihin yan, ayoko maglaro doon, timo nga yung bola doon, oblong na, gumagano yung tapete nila, sabihin ng iba, ang pangit ng tapete doon, ang ganit, ang pangit. Katulad niyan, mayroon talagang quality na tapete at yun yung ginagamit dito. Kaya the best talaga dito. Actually, yun lang yung nakita kong kulang, yung winner take all. Pagka meron na siyang winner take all, tingin ko talagang mas dadami pa yung players. May mga dadayo pa lalo, di ba?
Okay. Bilang isang bilyarista, paano gaganda ang aking laro o pati laro ng mga manonood natin? Ano ang best advice mo? Paano aangat ang tumbok naming mga bilyarista? Actually, hindi naman ako ganun, siyempre, kagalingan, hindi naman tayo professional dyan. Pero dumating tayo sa point na nung adik ako sa bilyar, masasabi ko na magaling na rin talaga yung tira ko kasi iba't iba na rin yung mga nakakalaban ko, mga talagang matitibay na rin. Gumaling ako nung time na yon. So, paano ba? Ano ba yung mga ginawa ko? Unang-una, syempre, pagbibilyar, sinasapuso yan. Okay? Yun ang napaka-importante. Pagka gusto mong gumaling, gagaling ka talaga. Basta isasapuso mo lang. Hindi yung natalo ka ilang beses, 5 beses. Ayaw ka na, mag-quit ka na, bebenta mo na yung tako mo. Actually, dumating ako sa point na ganyan. Hilig ko talaga yung bilyar. Nakapanood lang ako ng mga ilang laban. Pumasyala ako ng isang beses sa bilyaran. Sabi ko, game na ulit. Pag hilig mo talaga, gagaling ka. Kailangan mo lang talaga mag-pursue na mag-ensayo. Napaka-importante ng ensayo. Sabi nung iba, kailangan daw may pusta para gumaling ka sa bilyar. Nandiyan na tayo. Oo, kailangan talaga may pusta. Pwede ka naman lumaban ng mahinaan lang, tsaka kailangan sumasali ka sa mga tournament. Iba yung may kalaban ka, tsaka yung ensayo lang. Pero napaka-importante syempre ng ensayo. Kasi lahat naman ng professional, bago sumabakin sa money game, nag-i-ensayo yan. Okay? So yan, pwede kang mag-practice mag-isa, gumawa ka ng drills, kagaya nung ina-upload ko sa Facebook o sa mga content ko. Napaka-importante ng drills. Hindi yung tira ka lang ng tira. Tsaka pagka meron kang tira na ayaw mo, yung pinaka-ayaw mo, sabi mo, ako, ayoko nito, dikit yung pamato, yung mga ganun. Yun yung papraktisin mo. Doon kung saan kahirap, syempre, yun yung papraktisin mo. Huwag kang titira nung alam mo na. Okay, sayang yung ensayo mo. Sabi nga ni Champ Efren, kahit magaling ka na, huwag kang titigil. Alamin mo lahat ng tira. Si Champ Efren na nagsabi nun. Yan, para gumaling ka talaga, number 1, sa puso mo yung pagbibilyar. Pasasalamatan natin si Katumbok Derek Sibilo kasi actually napakalaking bagay ng ginagawa niya sa industriya ng bilyar. Kasi kunyari kami, ako, negosyante ng bilyar, wala namang marunong magbilyar, wala namang iilan lang marunong magbilyar. Sino maglalaro sa bilyara namin? Dahil tinuturuan niya yung mga viewers, saan pupunta yung mga tinuturuan niya? Sa bilyaran. So malaking tulong, malaking bagay yung ginagawa niya para sa aming mga negosyanteng bilyaran. Kasi yung mga player na mga yon, yung mga natututo sa kanya, ang pupuntahan, ano pa nga ba? Bilyaran. Parehas nagtutulungan. So yan, maraming salamat sa iyo, Idol Direk Katumbok. Mula sa aming mga may-ari ng bilyaran, maraming salamat sa iyo. At yung ginagawa mo at ginagawa natin dalawa sa paggagawa ng content at sa industriya ng bilyaran, lalo natin binubuhay natin yung industriya ng bilyar. Ang bilyaran medyo pangit ang imahe, di ba? Yung ibang mga magulang ayaw na papuntahin yung mga anak sa bilyaran dahil may pangit na image eh. Pero ngayon, dahil sa mga ginagawa natin, nabibigyan ng magandang platform ang bilyar. Hello mga katumbok. Yan ang maririnig nyo pagka sinearch nyo yung Facebook account ko. Search nyo lang, Dedek Sipilyo. Actually, pag tinype mo yan sa search ni Facebook, lalabas na. Search mo lang yung Katumbok. No? #Katumbok. Makikita mo na, ito yun, si Katumbok. Madali lang i-follow. Para kung mahilig kayo sa bilyar, marami talaga kayong matututunan sa akin. Sineshare ko kasi lahat ng pagkakalam ko sa bilyar. Kasi halos, dyan ako tumanda sa bilyar. So, yun, follow nyo ako ha, Dedek Sipilyo. Yan, ang Katumbok ng Pinas. So, yun guys. At maraming salamat, Katumbok Dedek Sipilyo, sa pagpa-unlock ng interview. At maraming salamat sa pagpa-unlock din sa aming imbitasyon na bumisita sa amin bilyaran. Maraming salamat po. At guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa aming YouTube channel. And thank you po for watching.